Yun! Today guys, ito po muli si Daddy Win. Maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. Medyo malinaw itong phone ko. Actually guys, iba yung cellphone ko ngayon, no? Mas malinaw yung camera niya. Hindi ko alam kung dun. Tingin ko dun sa isa kong cellphone, yung black shark, medyo alanganin kasi yung front camera niya eh. Samsung yung gamit ko ngayon. Meron kasi ako nabiling Samsung Note 8. Matagal na. Siguro ilang taon na to sa akin, hindi ko pa napapansin. And nung mga nakaraan, nararamdaman ko nga yung cellphone ko, yung black shark nga, na parang may time na nagfi-flicker siya. So, pag mga ganun guys, may chance na may bumabangon na issue yung cellphone, sa cellphone. Pag minsan kasi pag nag-e-edit ako, yun, nararamdaman ko siya, parang paminsan-minsan naglalag siya, magpi-flicker. So, pag ganun yung nakikita nyo, posibleng chipset issue or may problema sa software, pwede ring battery issue. Kasi medyo mabilis malobat yung cellphone. So, ngayon nga, itong phone na to, yung Samsung Note 8, sinubukan kong buuhin. Medyo matagal bago to nabuo kasi inorderan ko ng ibang pyesa. And so far ngayon, nagagamit ko. And kaninang umaga nga, sad to say, biglang na deads si Black Shark. As in, biglang, nung buhayin ko siya, nagpakita lang yung logo, tapos naghang na. Then, sinubukan ko restart, completely dead siya. No? And konti na lang, parang may nakikita naman dun sa monitor ko sa PC, pero, ano siya, may indication na hindi talaga siya nabubuhay. So, yun, okay lang. At least may na-ready ako isang unit para diretso ako makapag-vlog pa rin. Okay? So, punta na tayo dito sa ipapakita natin na ito yung Aegis Legend 1 na board na dinala sa akin. Actually, no coil detected siya. No? Wala akong nakitang issue dun sa mga ibang parts na may kinalaman sa no coil detected. Ilalagay na lang natin sa description kung ano yun. And yan, ipapakita rin natin yung screenshot. Sorry. Ilalagay ko dyan sa screen natin yung video na yun kung saan kayo magre-refer. Pero mas maganda, click nyo na lang yung description. Okay? So, itry natin itong ipakita, no? No coil detected, water damage siya, o Aegis damage. And susubukan natin siyang gawin ngayon. Sa una, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong jumper para ma-solve yung no coil detected. And kung paano ko siya nakita. Usually, visual inspection lang yun. No? Hindi ako gumamit ng tester. Although, alam ko na may mga pagkakataon na ito talaga yung issue. Ipapakita ko pa rin sa video kung paano ko siya tinrace. No? Para makita rin ng mga gumagawa ng cellphone. Ng vape. Okay? So, tayo natin. Papunta na ang cellphone kasi kanina pa nasa utak ko na subukan kong baklasin yung Black Shark. Okay. Try na natin i-play ito. So, dito guys, nilalagyan ko siya ng flux. Isang mapapansin nyo dyan, ewan ko, medyo ibang function itong Samsung na ito. Ito, kita nyo to. Nag-ready naman ako ng brush. Yan, yung area na yan, pansinin nyo yan ha. Lalagyan ko siya ng jumper mula dito. Okay. Mula dito, papunta dito. Okay? So, tingnan nyo mabuti yan, ha? So, pwede nyo lagyan yung area na yan. Pwede din dun sa katabing, basta yung magkadugtong kasi yung dalawang resistor na yan. So, isang linya silang ganun. So, pwede dun sa kabila, pwede rin dun sa gitna. Pwedeng sakupin nyo lahat yung hinang na yan. Dito, sinusubukan ko na lagyan ng hinang dun sa area na to. Nakita nyo ba yan? Kasi yung area na yun guys, may function yan para sa no coil detected. Kasi chipset yan eh. Ibig sabihin yung chipset ang nagko-control doon sa mismong unit. Pag nakita na niya yung coil ninyo, pag na-detect na ng chipset, so malalaman niya yung mga iba pang gagawin para ma-fire yung coil ninyo. So yung hinihinang natin, and yung lalagyan natin ng jumper, yan, kita nyo. Ayan.
Medyo nahirapan ako ditong ilagay siya. Pero usually ganyan lang. Itatabi mo lang yung wire. Tapos subukan mo lagyan ng init. Yan, ikabit na natin siya. Yan, tapos ililinya natin yan. Iiwas natin doon sa ibang pyesa. Iiwas natin siya. Tapos sakto-sakto lang na dapat papasok siya papagano. Yan. Yan. Okay. So, ihinang naman natin siya dito sa point na to. Mukhang okay naman tong cellphone na to. Oh, kamusta nga pala kayo dyan guys? Pasensya na, medyo hindi ako masyadong nakaka-post ng video. No? Medyo busy nitong mga nakaraan. Dami kong ginawa. So, ayan. Puputulin lang naman natin yan. Naputol ko na yung wire. Then, ini-arrange ko na lang ng konti. Tapos, tinanggal ko na. Sa part na yan guys, testingin ko na siya. Ito. Pinapakita ko dito yung jumper natin. Ayan. Malinaw naman, di ba? O, ayan yung jumper. And dito, ipapakita naman sa inyo kung bakit ko ginawa yung jumper na yan. Yung itinuturo natin na to guys. Yan, yan. Yung itinuturo natin yan. Visible na may connection siya dyan. May butas sa PCB niya. Papunta sa kabila. Para dito sa connection na to. Na responsable sa coil detection. Okay? And pumapasok yan doon sa kabila. Diba? Makikita nyo naman sa video. Yan. Yan. Then pumapasok siya dito para makita nyo mabuti. Ayun. Ayun. Then tatago siya sa kabila. Ayun. Kaya doon tayo nag-jumper. Okay? Madumi yung board kasi yun yung mga board na ginagamit ko lang sa nakita ko lang nung nakaraan. Ginamit ko sa tracing. Okay, so yun guys. Sana may naibahagi tayo dito na mahalaga. And pwede nyo magawa yung local detective dito sa mga ganitong klase ng unit. No? Yung ganyang klaseng jumper. I-trace nyo lang kung may connection o wala sa area na yan. Pwede nyo ring i-tester na lang yan. No? Para makita nyo kung connected sila yung ginamper natin. Pag hindi yan connected, malaki yung chance no coil detected dyan.